Mommy, kailan ba ako magiging CEO ng kumpanya? Matinis ang boses, nasabi ni Maricar. Napaikot ang mata ni Elaine sa narinig. Simula kasi nang mamatay si Denise, na mommy ni Elaine, na talagang may-ari ng Dallas Company, ay ang stepmother na ni Elaine ang namamahala roon. Malapit na anak, tapusin mo muna yung pag-aaral. Malumanay ang boses, natugon ni Carla, pangalan ng stepmother ni Elaine. Mataray namang tinitigan ni Maricar si Elaine na parabang inaasar ito. Yay! Masiglang tugon pa ni Maricar. Umalis roon si Elaine para maglinis ng bahay. Nakakainis lang talaga. Ako ang tunay na tagapagmana at ako dapat ang namamahala ngayon dun. Ako kaya ang legal na anak. Mommy ko ang nagpalago tapos ang stepmother ko ang nakaupo. Tapos susunod pa yung stepsister ko. Kainis si Dad. Inis na bulong ni Elaine. Hindi matanggap ni Elaine na tinanggalan si Elaine ng karapatan ng stepmother at stepsister ni Elaine sa kumpanya ng sarili niyang mommy. In short, sarili rin niyang kumpanya. Hoy Elaine, isunod mo yung kwarto kong linisan pagkatapos mo dyan. Demanding na utos pa ni Maricar. Nilingon ni Elaine si Maricar at kahit naiinis, tumango na nga lamang si Elaine. Sa bahay mismo nila Elaine, na ang mommy at daddy naman niya ang nagbundar. Pero wala siyang boses ngayon dahil sa stepmother ni Elaine na si Carla. Simula ng pakasalan ng kanyang daddy si Carla, naging alipin si Elaine sa pamamahay nila. Wala raw ng daddy ni Elaine at hindi rin naman nakampi kay Elaine ang kanyang daddy. Sumagot ka, kinakausap kita. Sikmat ni Maricar kay Elaine. Oo, tipid na sagot na lamang ni Elaine at bumalik na sa trabaho. Nanggagalaiti naman si Maricar sa presensya ni Elaine, kaya madalas pahirapan ni Maricar si Elaine. Tinulak ni Maricar ang vase na may lamang bulaklak at tubig sa sahig na nalinisan na ni Elaine. Hala, nabasag! Maarteng sigaw kunwari ni Maricar, sabay turo sa nabasag na vase kay Elaine. Napailing na lamang ang babae dahil alam naman ni Elaine na sinadya yun ng magaling niyang stepsister na si Maricar. Linisan mo yan, baka makita ka pa ni mommy. Maarteng utos pa ni Maricar gamit ang matinis niyang boses. Napabuntong hininga na lamang si Elaine sa sobrang pagod. Tapos binigyan na naman si Elaine ng panibagong tatrabahuin. Sige, tamad na tugon na lamang ni Elaine at doon pumwesto. Pinatid naman si Elaine ni Maricar kaya napadapa si Elaine sa sahig na may bubog. Oh, pasensya ka na, mahal kong kapatid. Nagkasabay kasi tayo eh. Mapangasar na sambit pa ni Maricar kay Elaine. Napapikit na lamang si Elaine sa sakit na dulot ng bubog na bumuon na sa tuhod niya. Tumugo pa yon. Sinipat pa yon ni Maricar sa katumatawang umalis. Sagot na lamang ni Elaine ay tango. Pero ang totoo na bad trip na rin siya sa ugali ni Maricar. Ang totoo gusto niyang ipaglaban ang kanyang sarili, pero nagtitimpi lamang siya dahil may plano naman siya na magkaroon ng revenge sa kung anumang kasamaan na ginagawa ng kanyang mga stepmother at stepsister. Alam niya na darating din ang tamang panahon na yun. Diyan ka na muna, magsha-shopping pa kami ni mommy. Tila nangiinggit pa na sabi ni Maricar. Hindi na kumibo pa si Elaine dahil sobrang hapdi na ng sugat niya. Dahan-dahang tumayo si Elaine at nagtungo sa maliit na kwarto na para lamang sa mga katulong. Simula nang lumipat at ikasal, ang daddy Ralph ni Elaine kay Carla ay nagreyna-reynahan na ito sa bahay nila at pinatulog si Elaine sa maliit na kwartong yun. Ginamit ni Maricar ang malaking kwartong nakalaan kay Elaine. Hanggang kailan ba ako magtitiis? Nanggagaliiting tanong ni Elaine
sa sarili. Nilinis ni Elaine ang sugat at nilagyan niyo ng band-aid. Hindi ko maintindihan. Paano nagagawa ni Daddy na tiisin ako? Ilang taon na rin hindi na uwi si Dad. Ilang taon na rin akong nagdurusa sa kamay ng aking madrasta. Puno ng hinanakit, nasabi ni Elaine. Walang magawa si Elaine, kundi ang magdamdam mag-isa. Wala na kasi ang mga kaibigan ni Elaine na tauhan ng mommy niya. Pinalitan na sila ng mga tauhan ng kanyang stepmother. Sinunod ni Elaine ang sinabi ni Maricar at nilinisan ang buong kwarto na dapat ay kay Elaine. Naalala ni Elaine ang masasayang alaala nito sa kanyang mommy niya sa silid na yon. Miss na kita, Mom. Naluluhang sambit pa ni Elaine. Matapos maglinis ay umalis na roon si Elaine. Kinagabihan, galit na sumugod si Maricar sa kwarto ni Elaine at sinabunutan kaagad ang babae. Walang iya ka talagang babae ka? Ikaw lang ang inutusan ko maglinis ng kwarto ko. Pero nawala bigla ang mga alahas ko na binigay mismo ni Mommy. Gigil na sigaw ng maarteng si Maricar. Halos malagas naman ang buhok ni Elaine sa pagkakasabunot ng kanyang stepsister na si Maricar. Ano bang pinagsasasabi mo, ha? Wala akong nakitang alahas sa kwarto mo, Maricar. Ano ba? Nasasaktan ako! Daing ni Elaine habang pilit pinipigilan ng kamay ni Maricar na nakahawak sa buhok nito. Ikaw, magnanakaw ka? Ninakaw mo ang alahas ko. Matakaw ka rin, ano? Hindi ka lang matakaw, sinungaling ka pa. Nanggigigil na sikmat ni Maricar kay Elaine. Todo tanggi naman si Elaine dahil wala naman talagang kinuha ang babae. Hindi lingid sa kaalaman nito na sinadyayo ni Maricar. Ibinenta naman talaga ni Maricar ang mga alahas. Gusto lang nitong pahirapan at saktan si Elaine at paglabasin na siyang masama. Hinahanap na rin kasi ng Mommy Carla ni Maricar ang mga alahas. Anong sabi mo? Si Elaine nagnakaw ng mga alahas na yun? Walang yaka. Manang-mana ka talaga sa nanay mo. Mapanghusgang sambit naman ang stepmother nitong si Carla. Nasaktan naman si Elaine sa narinig. Hindi ako magnanakaw. At wag niyong idamay ang mommy ko dito. Patay na yung tao pero ayaw niya pa rin patahimikin? Galit na sigaw ni Elaine. Nakatanggap si Elaine ng malakas na sampal mula kay Carla. Halos tumabingi pa nga ang mukha ni Elaine doon. Ang kapal ng mukha mong sagot-sagutin ako. Kung sa ibang tao nagagawa mo yan, pues, sa akin hindi. Nanlilisik ang matang sigaw ni Carla kay Elaine. Grabe ka, Elaine. Ang lakas ng loob mong sagutin si mommy. Samantalang si mommy ang nagpapalamon sa'yo. Dagdag na gatong pa ni Maricar habang mapanghusgang nakatingin kay Elaine. Totoo naman sinasabi ko ah. Wala naman kayong talagang karapatan sa pamamahay na to. Mami kong nagpuntar dito. Pati ang kumpanya namin. Kinakamkam nyo lang ang bagay na hindi nyo naman talaga pinaghirapan at hindi nyo pagmamay-ari. Matapang na sagot ni Elaine. Namula sa galit ang magina at balak na sanang pagtulungan pa si Elaine nang dumating si Zenrix. Anong problema? Tanong ni Zenrix nang maabutan ng tatlo sa kwarto ni Elaine. Nakaramdam naman ng hiya si Carla at Maricar. Bumalik na naman ang mukha ng mga to sa pagiging plastic. Wala naman, Zenrix. Kinakausap lang namin si Elaine. Pagsisinungaling ni Carla. Tinignan ni Zenrix ang itsura ni Elaine at nahalata kaagad ni Zenrix na pinagtulungan ito ng magina. Narito ka ba para sa akin? Mapangakit na tanong pa ni Maricar. Hindi sumagot si Zenrix dahil hindi naman ito ang dahilan ng pagbisita nito sa bahay nila Elaine, kundi si Elaine. Ipinagpipilitan lang ni Carla ang kanyang anak na si Maricar kay Zenrix dahil isa sa pinakamayaman at pinakasikat na negosyante si Zenrix sa buong mundo. Sa madaling salita, bilyonaryo ang gwapong lalaki. Elaine, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Zenrix kay Elaine. Magkababata sila Zenrix at Elaine. Si Elaine naman talaga ang fiancé ni Zenrix at hindi si Maricar.
Sinabotahe lang ni Carla ang kasal nila Elaine at Zenrix dahil ayaw ni Zenrix kay Maricar. Napospone ang nakatakdang kasal nila. Nanggagalaiti naman si Maricar dahil binaliwala ni Zenrix ang presensya ni Maricar. Agad itong kumapit sa braso ng kanyang mommy Carla at nagpaawa. "Mommy!" Maarteng tawag ni Maricar sa mommy Carla nito. Hinaplos naman ni Carla ang buhok ng anak at sinabing umalis na sila roon. Walang magawa si Maricar kundi sumama. "Tara na sa labas." Yakag na lamang ni Carla kay Maricar. "Kainis?" Reklamo ni Maricar, saka nagmarcha palabas. Naiwan doon sila Zenrix at Elaine. Tinulungan maupo ni Zenrix si Elaine sa matigas na kama. "Hanggang kailan ka ba namang titiis? Elaine, pinagmamalupitan ka na. Kailan ba mangyayari yung tamang panahon?" Salubong ang kilay na saad ni Zenrix. "Hanggat wala pa akong laban sa kanila, Zen, wala akong ibang pagpipilian kundi hayaan sila. Pero alam mo naman na hindi naman ako basta-basta magpapaapi. May plano din naman ako." Tugon na lamang ni Elaine sa tanong ni Zenrix. Naawa naman si Zenrix kay Elaine. Nais ni Zenrix makipagtransaksyon sa kumpanya nila Elaine, pero ayaw ni Zenrix na si Carla ang mamuno roon. Kumuyom ang kamao ni Zenrix sa narinig. "Gusto mo bang bawiin ang nararapat na para sa'yo? Siguro ito na ang hinihintay mong tamang pagkakataon." Seryosong tanong ni Zenrix kay Elaine. Nagtaas naman ang mga mata si Elaine kay Zenrix. "Siyempre gusto ko, pero sa ngayon paano?" Tanong ni Elaine sa seryosong tinig. "Hawakan mong kamay ko. Tutulungan kita, Elaine, pero kailangan mong magsakripisyo." Medyo alinlangang sagot ni Zenrix. "Sige, pero anong ibig mo sabihin?" Sabay hawak ni Elaine sa nakalahad na kamay ni Zenrix. "Kailangan may mangyari sa atin. Kailangan kitang buntisin para ikaw talaga ang mapakasalan ko." Buo na ang loob na tugon ni Zenrix. Natigilan naman si Elaine at nabigla sa sinabi nito. Wala kasing alinlangan si Zenrix habang sinasabi ang bagay na yon. Namula si Elaine sa hiya. "Kailangan ba talaga yan?" Namumula ang mukhang tanong ni Elaine. Tumango si Zenrix at seryosong pinakatitigan ang babae. Dahil sa komplikadong pamilya at conspiracy, walang ibang pagpipilian si Elaine kundi ibigay ang sarili kay Zenrix sa kanyang ex, fiancé kapalit ng pagtulong nito kay Elaine. Kaya kinagabihan sinundo ni Zenrix si Elaine at dinala sa isang mamahaling hotel. Doon, may nangyari kina Zenrix at Elaine. "Sigurado ka bang hindi masasayang ang pagsasakripisyo ko?" Kinakabahang tanong naman ni Elaine. Tinanguan naman ni Zenrix si Elaine. "Oo, may isang salita ako. Pananagutan kita, Elaine. At sisiguraduhin kong mababawi mo ang nararapat na para sa'yo." Walang inhibisyong sagot ni Zenrix. Magdamag may nangyari sa kanila at ilang beses nga na ipinasok ni Zenrix ang batuta nito sa loob ni Elaine. Sa mismong birthday party ni Zenrix, kung saan imbitado ang lahat ng mga negosyante, artista, at sikat na tao inimbitahan rin ng pamilya Santibanez, ang pamilya nila Elaine. "Maraming salamat po sa inyong pagdalo. Nais ko sanang ipakilala sa inyo ang aking fiancé at ang kaisa-isa kong kasintahan." Panimula ni Zenrix. Kinabahan naman si Maricar sa pag-aakalang ipapakilala ni Zenrix. Kaya lang nabigo ito ng tumigil ang spotlight sa napakagandang si Elaine at hindi kay Maricar. Nakasuot ito ng isang pulang sexy na dress. Maayos na nakapusod ang buhok at nakasuot ng mataas na heels. Nagmistulang anak mayaman si Elaine doon. Walang iba kundi si Elaine. Dugtong ni Hendrix habang nakangiti. Namangha ang mga tao sa kanilang nakita. Hindi na lubos akalain
na isang napakagandang babayang kasintahan at fiancé ni Zenrix. Mom! Galit at maarteng tawag naman ni Maricar kay Carla. Alam ko anak, anong pinaggagawa ni Zenrix? Akala ba ni Zenrix ay si Eileen pa ang may hawak ng kumpanya? Nagkamali si Zenrix ng babaeng ipinakilala. Nanalisik at namumula na galit. Nasigaw ni Carla. Halos maputol ang kuko ni Maricar sa kamay dahil sa pagkagat nito. Walang ya talaga yung Eileen. Mga agaw! Naiinis na sikmat naman ni Maricar. Para itong batang nagtatantrums. Hinawakan naman ni Carla si Maricar. Huwag kang mag-alala anak. Hindi sila tuluyang maikakasal. Dahil gagawa tayo ng paraan para mawala sa landas natin ang Eileen na yan. Mahina ang boses. Nabulong ni Carla kay Maricar pero madiin. Napangiti naman si Maricar sa narinig. Napuno ng galit at pananabik ang puso ni Maricar na isa katuparan ng balak nilang mag-ina. Pahihirapan ko sa Eileen habang buhay. Mariing sambit naman ni Maricar. Saka tumawa na parang isang mangkukulam. Maging maayos ang gabing yon para kay Eileen at Zenrix. Pumayag din ang mga magulang ni Zenrix lalo na at sinabi ni Zenrix na may nangyari sa kanila ni Eileen at mabibigyan na ni Zenrix na nga po ang kanyang daddy at mommy. Nang mga sumunod na araw ay mas lalong pinahirapan ni Carla at Maricar si Eileen. Pinaglalaba, pinaglilinis, pinagbubungkal nila si Eileen ng lupa. Pati ang ibang mabibigat na gawain ay ibinigay nila kay Eileen. Madalas rin nilang insultuhin mag-ina si Eileen. Huwag kang kukupad-kupad Eileen. Hindi porket nagawa mo nga gawin si Zenrix sa akin, ay nagpapakampante ka na. Gigil na sigaw ni Maricar. Sakay ng pas ng stick si Eileen. Napapikit na lamang si Eileen. Pero kailangan niya munang magtiis. Dahil kailangan niyang maging pulido sa kanilang plano ni Zenrix. Wala na lamang itong ginawa. Lahat ng ari-arian nila, inagaw ni Carla kahit pa mommy ni Eileen ang nagpundar. Dahil doon, nagtitiis si Eileen para mabawi ang pinahalagahan ng kanyang ina at pinaghirapan. Alam ko, tipid na sagot na lamang ni Eileen sa kaginawa ang kanyang trabaho. Kinagabihan habang natutulog ay nakaramdam si Eileen na may pumasok sa kwartong tinutulugan ni Eileen. Tulugan na noon. Walang alinlangang nilagyan ng unan nang pumasok ang mukha ng babae. Pinagsisipa naman ito ni Eileen. Sumigaw si Eileen. Mabuti na lamang at naalala ni Eileen na mayroong nakatabing gunting sa ibabaw ng katabing lamesa at pilit tinabot ni Eileen yun. Agad na nahawakan ni Eileen ang gunting at walang alinlang itinusok sa kamay nang nagtatangka sa buhay niya. 2 beses ginawa ni Eileen yun hanggang sa tigilan na nito ang paglalagay ng unan sa mukha niya. Nang makawala sa unan, agad na kumaripas ng takbo ang lalaki. Hindi na talaga sila nagpapaawat. Umabot na sa sugtulan ang kanilang kasamaan. Galit na sambit pa ni Eileen. Pinalagpas ni Eileen ang pangyayari. Pero sunod-sunod na naulit yun. Ilang beses muntik nang masagasaan ni Eileen ng kotse o di kaya motorsiklo. May tumulak rin kay Eileen sa escalator, mabuti na lang at may nagmabuting loob na hawakan siya. Maricar, ano bang problema mo? Wala naman akong atraso sa inyo ng mommy mo, pero lagi niyo akong pinupunteriya. Naiinis na kumpronta ni Eileen kay Maricar pag-uwi nito. Narinig ni Eileen ang pag-uusap ni Maricar at ng taong inutusan nitong itulak si Eileen. Mahirap bang intindihin na gusto ko na naming mawala? Nakataas ang kilay na tugon naman ni Maricar. Nakaramdam ng matinding iritasyon si Maricar sa tanong ni Eileen. Bakit? Halos nasa inyo na nga ang mga ari-arian na dapat ay sa akin na pinaghirapan ng mommy ko. Hindi pa kayo nakontento? Ayaw niyo pa akong patahimikin? Hindi ko na kayo hinahabol, diba? Nanggagalaiting sigaw naman ni Eileen. Sobra-sobra na talaga ang galit na nararamdaman ni Eileen. Hindi na ito nakapagpigil pa sa pagsabog.
Matagal na panahon na rin kasing inaapi. At ngayon, ay pinagtatangkaan na rin ang buhay niya. Magagawa mo lang yan kapag nasa ilalim ka na ng lupa, Elaine. Ayaw mo bang makasama ang mommy mo? Mapangasar pa na tanong ni Maricar. Para itong demonyo kung makapagsalita. Kung ikaw na lang kaya ang mauna. Masyado kang atat eh. Nakataas ang kilay naman na sabi ni Elaine na ngayon, hindi na pinipigilan ang sarili na lumaban. Natigilan naman si Maricar doon. Dahil sa unang pagkakataon lumaban si Elaine. Abat, gigil na sabi ni Maricar at sinabunutan pa si Elaine. Gumanti naman si Elaine at nagsabunutan silang dalawa hanggang sa naitulak nga ni Maricar si Elaine sa may hagdan. Gumulong si Elaine hanggang sa sahig at nabagok ang ulo. Nawala ng malay si Elaine, sakto naman na dumating si Zenrix sa pinangyarihan para sunduin sana si Elaine. Nang makita nito na nasa sahig si Elaine habang nasa itaas ng hagdan si Maricar. Maricar, anong ginagawa mo? Elaine, okay ka lang ba? Sigaw pa ni Zenrix sa nag-aalalang boses. Sinamaan ng tingin ni Zenrix si Maricar at agad tumawag ng pulis. Pinadampot ni Zenrix si Maricar sa pulisya. Dinala naman ni Zenrix si Maricar sa ospital para ipagamot. Samantala hindi naman nagtagal. Sa preso, si Maricar dahil sinabi nitong aksidente lang daw ang pagkakahulog ni Elaine. Pinalaya rin ito kaagad. Pulang yung Zenrix yun. Talagang ipapakulong ako? Naiinis ng sambit ni Maricar. Niyakap naman ni Maricar ng kanyang mommy Carla. Hayaan mo anak, gaganti tayo. Galit na tugon ni Carla. Pinagplanuhan nila ang panglalasong gagawin ni Elaine sa pag-aakalang ibabalik pa ni Zenrix si Elaine sa bahay. Makalipas ang 3 araw, nagising si Elaine na nasa mansyon na ni Zenrix. Lumapit si Zenrix kay Elaine. Kumusta ka? Nag-aalalang tanong ni Zenrix. Ayos lang ako. Ilang oras akong tulog. Tanong ni Elaine sa mababang boses. Nangihina pa rin si Elaine ng mga oras na yun. Hindi oras, kundi araw. 3 araw, Elaine. Tugon ni Zenrix. Natigilan si Elaine sa narinig. Hindi lubos akalain ng babae na ganun katagal ang naging pagtulog niya. Buti nagising pa ako. Biro ni Elaine. Sinamaan naman ang tingin ni Zenrix sa Elaine sa kalokohang to. Biglang niyakap ni Zenrix si Elaine ng mahigpit. Pinag-alala mo ko, sambit ni Zenrix. Humarap ito kay Elaine at magsasalita pa sana si Elaine. Nang halikan bigla ni Zenrix ang babae sa mga labi nito. Ang mag-ex muling naghalikan at nauwi sa mainit na tagpo ang kanilang pagdidikit. Muling pinuno ni Zenrix ang loob ni Elaine. Nang mga sumunod na araw, hindi na pinabalik pa ni Zenrix sa Elaine sa bahay nila dahil alam ni Zenrix na mas lalo lang itong pahihirapan at pagtatangkaan ng mag-ina. Ayos lang ba sa'yo kahit nandito ka? Tanong ni Zenrix habang nakayakap kay Elaine. Ikaw dapat ang tinatanong ko niyan. Baka nakakaabala na ako sa mga dapat mong gawin. Seryosong tugon ni Elaine habang nakangiti. Kahit kailan hindi ka naging abala sa akin. Kailangan mong magpalakas para makuha mo ang mga pag-aari ng mommy mo. Kailangan mong maghiganti sa mga nagpahirap at nanakit sa'yo. Tutulungan kita. Seryosong saad ni Zenrix. Buti pinaalala mo, pagbabayaran nila lahat ng paghihirap na naranasan ko. Hindi ko makakalimutan kung paano nila ako pinahirapan. Ginawa nila akong katulong at tagalinis ultimo ng kubeta. Ang mga damit kong sinusuot ay puro luma. Ang kinakain ko tira-tira. Mabuti na lang talaga hindi pakain sa aso. Pero kahit na, puno ng hinanakit na sabi ni Elaine. Kung alam ko lang, sinama na sana kita noon pa. Kaya lang, dito ko lang nalaman. Akala ko ayos ka lang sa inyo. Hindi pala. Sagot ni Zenrix. Alam ko namang walang tahimik na buhay kapag nag-asawa ulit si Daddy. Kung papalarin na mabait ang mapapangasawa niya, siguro oo. Pero hindi ko akalain na sobrang tindi pala, kagaya ni Carla. Tugon ni Elaine. Habang nagtatagis ang bagang
Ramdam ni Elaine ang sobrang galit sa stepmother ni Elaine. Basta, sa tamang panahon, pagbabayarin nila ang anumang ginawa nila Carla at Maricar sa'yo. Hindi kita bababayaan. Seryosong sambit naman ni Zenrix. Napalingon si Elaine kay Zenrix at tila kumabog ng malakas ang puso ni Elaine sa sinabing yun ni Zenrix. Habang tumatagal, mas nararamdaman ni Elaine ang pagiging mabait at sobrang pagiging protective ng ex niyang si Zenrix sa kanya. Zen, gusto ko lang sanang malaman. Para saan? Bakit mo pa ito ginagawa? Bakit mo pa ako tinutulungan? Takang tanong ni Elaine kay Zenrix. Natigilan si Zen sa tanong naman ni Elaine. Pati si Zenrix napaisip kung bakit nga ba ginagawa pa rin ni Zenrix ang to para kay Elaine. Hindi ko alam. Basta gusto ko lang gawin. Pero pagdating ng tamang panahon, masasabi ko rin sa'yo kung bakit. Mababa ang boses na sabi ni Zenrix kay Elaine. Tumango naman si Elaine bilang pagsang-ayon. Sige, hindi na muna kita kukulitin. Pero sobra ako nagpapasalamat dahil sa hamon ng buhay at sa aking laban nandyan ka para samahan talaga ako. Basta kung may kailangan ka, handa akong tumulong sa'yo sa abot ng aking makakaya. Nakangiting sabi naman ni Elaine. Napangiti rin si Zenrix sa sinabi ng babae. Oo naman, bigayan lang tayo. Nakangiting sagot ni Zenrix. Magkasama sina Elaine at Zenrix na nagpunta sa kaibigan ni Zenrix na isang computer geek. Walang impormasyong hindi malalaman si Angelo. Sobrang galing nito pagdating sa computer. Angelo, anong balita sa impormasyong pinapahanap ko? Seryoso ang boses na tanong naman ni Zenrix. Hawak ni Zenrix ang kamay ni Elaine sa oras na yun. Nangunot ang noon ni Elaine dahil walang alam ito sa tinutukoy ni Zenrix. Basta lang kasing sinama ni Zenrix si Elaine doon. Gumamit ang killer ng nakakalason na halaman at isinama sa pagkain na tinumi ni Mrs. Denise. Tugon ni Angelo sa seryosong boses. Sakay nabot ang nakuhang papel na confidential. Galing yon sa record ng ospital na pinagpa-confinean sa mommy ni Elaine dati. Pero hindi yun sinabi sa kanila at pinalabas ng ospital at nang morgue na namatay ang mommy ni Elaine nang hindi na ipaliwanag ang sakit. Anong klaseng lason? Kinakabahan at nanginginig na tanong ni Elaine. Tila binuhusan naman si Elaine ng malamig na tubig nang malaman ang nangyari sa mommy ni Elaine. Hindi pala basta sakit lang, kundi mukhang planado talaga. Dalawa ang klase ng lason na ginamit na naging sanhi ng unti-unti nitong pagkamatay. Mababa ang binibigay na dosage noon, pero sa tagal na panahon na ganun ang ginagawa. Tuluyang nasira ang katawan ng biktima. Seryosong sagot ng doktor na si Angelo. Sabihin mo sa amin, anong mga to? Utos ni Zenrix kay Angelo na agad namang ipinaliwanag. Gumamit siya ng mga halaman na ginagamit sa paggawa ng gamot para sa mga problema sa puso. Gayunpaman, lahat ng bahagi ng halaman nakakalason, lalo na ang mga dahon at buto na naglalaman ng cardiac glycosides na maaaring magdulot ng abnormal na ritmo ng puso, seizure at maging kamatayan. Saad ni Angelo, nakaramdam naman ng inis si Elaine sa narinig. Ang ibig mong sabihin, nalaso ng mommy ni Elise? Kunot noong tanong ni Zenrix. Hinawakan ni Zenrix ang kamay ni Elaine na nooy sobrang lamig na. Natulala lang si Elaine sa nalaman. Hindi lubos sa kalain ni Elaine na may maglalason sa mommy ni Elaine na ubod ng bait. Oo, ang foxglove ay maaaring maging sanhi ng hindi regular na paggana ng puso at kamatayan. Ang mga senyales ng pagkalason nito ay kinabibilangan ng tiyan, maliliit na pupil ng mata, malabong paningin, malakas na mabagal na pulso. Saan ni Angelo sa katumingin kina Elaine at Zenrix? Tumingin si Elaine kay Angelo at nakinig
nang maigi sa paliwanag nito. Pagduduwal, pagsusuka, pagkahilo, labis na pag-ihi, pagkapagod, panghihina ng kalamnan, at panginginig, pagkalito, kumbulsyon, abnormal na tibok ng puso at kamatayan. Paliwanag ulit ni Angelo dahil tila nahihirapan pa ang dalawang iproseso ang kanyang sinabi. Grabe, kaya pala ganun ang naranasan ng mommy ko nung buhay pa siya at may sakit. Akala ko dahil lang sa natural na sakit ni mommy. Yun pala, dahil sa kagagawan ng walang pusong tao. Daing ni Elaine. Puno ng hinanakit ang boses na sabi nito. Bumagsak ang luha sa mata niya at pinunasan naman yun ng kanyang ex na si Zenrix. Nandito lang ako. Iiyak mo lang. Saad naman ni Zenrix habang hinahagod ang likuran ni Elaine. Hindi lang yun ang ginamit pati ang poison ivy. Ang poison na to ay isang pangkaraniwang halaman sa North America na maaaring magdulot ng pangangati ng balat kung hinawakan. Ang langis mula sa halaman ay naglalaman ng nakakalason na sangkap na maaaring magdulot ng matinding pantal, pangangati at pamumula. Dugtong pa ni Angelo. Halos dumugo naman ang kabilang kamay ni Elaine dahil sa pagbaon ng kuko ni Elaine sa kamay sa sobrang galit. Nagtiimbagang na nga rin ito. Labis na nakamamatay ang dalawang lason na to. Sinong tusong gumawa nun kay mommy ko? Tanong na lamang ni Elaine sa galit na boses. Hindi may pinta ang mukha nito sa sobrang gigil. Si Carla. Si Carla na naging asawa ng mommy mo. Binayaran nito ang ospital, in charge na doktor, polis at embalsamador. Lahat ginawa niya para maitago ang krimen na kagagawan niya. Seryoso ang mukha na tugon ni Angelo. Nakaramdam ng mas matinding galit si Elaine para sa stepmother na walang puso. Kung pwede ko lang ibalik ang ginawa nilang panglalason sa mami ko, gagawin ko. Pero tinuruan ako ng mami kong maging patas. Kahit na sobrang trato o ginagawa sa akin ng ibang tao. Huwag ko raw ilagay sa aking kamay ang batas. Sambit ni Elaine. Tumango naman si Zenrix bilang pagsang-ayon. Humanga siya sa kanyang dating nobya sa paninindigan nito at integridad. Lalo lang nauhulog si Zenrix kay Elaine dahil sa mga desisyon nito. Dahil bihira ang babaeng nagtatanmi ng galit pero hindi nilalagay sa kamay ang batas. Gusto ko lang takutin ang madrastang yun. Para maramdaman naman ni Carla ang manginig sa takot at para naman matuto siya. Seryosong dugtong ni Elaine. Kaya nang umalis sila roon, pinagplanuhan na ni Elaine ang gagawin. Dahil sa ulo ni Elaine ang pasikot-sikot sa kanilang bahay, nagawang makapasok ni Elaine sa loob. Dala ni Elaine ang foxglove na nakalagay sa paso. Sisiguraduhin kung mumutuhin ka ng sarili mong konsensya. Mariing sambit naman ni Elaine. Iniwanan ni Elaine ang paso sa mismong harap ng bintana ng kwarto ni Carla. Naglagay rin si Elaine ng maliit na CCTV para makita ni Elaine ang reaksyon ng kanyang magaling na stepmother. Kinabukasan, nagising si Carla at dahan-dahang bumangon. Nakagawian na nitong magbukas ng kurtina na bintana ng kwarto at natigilan si Carla nang makita ang paso na may laman ng halaman na nakakalason. Napasigaw tuloy ito. Sino? Sinong naglagay ng halaman na to rito? Sino? Nag-hysterical. Nasigaw ni Carla. Napapunta roon ang mga kasambahay maging si Maricar para tignan kung bakit nagsisigaw ang mommy Carla ni Maricar. Pagdating doon, nakita nila itong nakaupo sa sahig habang nakatulala. Tila nawala na nga sa sarili at may kinakausap sa kawalan. Ha? Anong ginagawa mo rito? Hindi ba't patay ka na? Umalis ka na, alis! Nababaliw na sigaw ni Carla. Agad namang lumapit si Maricar sa mommy at niyakap ito. Pinalayas ni Maricar ang mga tauhan na nooy nagbubulungan na sa pagkabaliw ni Carla. Magsilayas kayo. Ako nang bahala sa mami ko. Chupi, alis!
Pagtataboy pa ni Maricar at nang makalis na ang mga to ay niyakap ni Maricar ang Mami Carla nito. Mami, gising po. Ano ba nangyayari sa iyo? Nag-aalalang tanong ni Maricar. Mom! Sigaw nito. Nahimatay bigla si Carla, kaya kinarga ito ni Maricar pahiga sa kama. Kalauna nagising rin si Carla na akala mo'y walang nangyari. O anak, anong ginagawa mo rito? Nagtatakang tanong ni Carla kay Maricar. Yumakap naman si Maricar kay Carla. Pinag-alala niyo ako, Mommy. Nag-hysterical na kayo kaninang umaga. Hindi tuloy ako makaalis sa tabi niyo dahil baka kung anong ginawa niyo sa sarili niyo. Tila mangiyak-ngiyak na sambit ni Maricar. Hinila naman lalo ni Carla ang anak at niyakap lalo. Napalingon si Carla sa may bintana at naroon pa rin ang foxglove. Alisin niyo ang halamang yan! Alisin niyo! Bigla na namang nagsisisigaw si Carla. Kaya agad tumayo si Maricar at kinuha ang paso. Inilabas yun ni Maricar at pinatapon. Doon lang nakahinga ng maluwag si Carla. Nang bumalik si Maricar, nawala ng hawak na paso. Mama, anong problema? Takang tanong ni Maricar. Yun ang halamang ginamit ko para lasunin ng mommy ni Elaine. Kaya ayoko makita ang bagay na yun. Mataas ang boses na sambit ni Carla. Natigilan naman si Maricar. Nang maalalang, isa si Maricar sa naging daan para matagumpay na magawa yan ng Mommy Carla ni Maricar. Ilang taon rin, nagdusa ang mommy ni Elaine sa kamay ng magina bago ito bawian ng buhay. Rinig na rinig ni Elaine ang pag-uusap ng magina dahil sa CCTV. Nakarecord na ang mga pinag-uusapan ng magina roon. Langya talaga. Nanggagaliiting sambit ni Elaine. Sa kabilang banda kagagaling lang ni Carla at Maricar sa company ng mommy ni Elaine nang huminto ang magarang kotse na sinasakyan nila sa harap ng malaking bahay. Napansin agad ni Maricar ang nasa harapan niya, kaya itinuro nito iyon sa kanyang mommy Carla. Mom, tignan mo, ang daming halaman. Tuwang-tuwa pang sabi ni Maricar. Tinanggal ni Carla ang salamin sa mata at tinignan ang kinatutuwa ng anak. Bumalatay sa mukha ni Carla ang pagkatakot. Hindi, alisin niyo lahat ng yan! Nag-hysterical ng sigaw ni Carla. Nagulat naman si Maricar sa nangyari sa ina. Ma, bakit? Ang gaganda eh! Reklamo ni Maricar. Hindi yan maganda, nakakalason yan. Sad pa ng ina ng babae at kitang-kita naman ni Elaine sa CCTV ang pinagsasabi ni Carla. Samantala rinig ni Elaine ang sinabi ni Carla kaya mas lalo lang nanggalaiti ito. Hinawakan naman ni Zenrix ang kamay niya. Kumalma ka. Masama sa'yong maghalit ng sobra. Nag-aalalang sambit ni Zenrix. Sa kaniyakap ng mahigpit si Elaine. Gustong-gusto ni Elaine magsisisigaw sa sobrang galit. Pero naroon si Zenrix, kaya hindi magawa ni Elaine ang nahihiya nga si Elaine kay Zenrix. Nagpatuloy ang pag-uusap ng magina at lihim na napangiti si Elaine dahil sa wakas may ebidensya na sila ni Zenrix. Magagamit nila yon sa tamang oras. Pero hindi pa ngayon dahil may mga plano pa si Elaine na dapat ay mauna. Kailangan mapahiya sila. Sunod-sunod na kahihiyan para naman magtanda sila. Sambit ni Elaine at tumango na nga lamang si Zenrix. Gawin mo kung anong gusto mo, Elaine. Akong bahala sa pera at tao. Gagawin kong lahat ng makakaya ko para sa layunin mong makapaghiganti. Seryosong sambit ni Zenrix. Tila may humaplos sa puso ni Elaine. Dahil sa sinabi nito, alam ni Elaine na seryoso si Zenrix. Dahil kahit kailan hindi nabigo si Elaine ni Zenrix. Nang sumunod na araw, nagpadala si Elaine ng iba't ibang uri ng halamang nakakalason. Kaya napapraning na si Carla. Huwag mong kainin yan! Sigaw nito kay Maricar. Mama, ano bang nangyayari sa'yo? Hindi na po ako makakain ng maayos. Reklamo ni Carla. Ano kayang nangyayari kay Mommy? Parang nababaliw siya. Sad pa nito. Kaya naman nakaramdam ng matinding paghihinala si Maricar.
Napaka si Elaine ang may kagagawa nun dahil may galit sa kanilang mag-ina. Kailangan kong kausapin ng babaeng yun. Buo ang desisyong sambit ni Maricar. Kaya nagtungo si Maricar sa harap ng mansyon nila Zenrix at doon nag-eskandalo. Elaine, lumabas ka dyan, magharap tayo! Gigil na sigaw ni Maricar. Paulit-ulit na nasigaw si Maricar doon. Agad dinaluhan ng mga gwardya si Maricar at hinawakan ito sa balikat para paalisin. Ma'am, bawal mag-eskandalo rito, umalis na kayo! Malumanay ang boses na sabi ng gwardya, pero tinabig lang ni Maricar ang kamay nito. Hindi ako aalis hanggat hindi ko nakakausap si Elaine. Mataas ang boses na sigaw nito. Halos manakit naman ang ulo ng mga gwardya sa kaingayan ni Maricar para itong nababaliw. Hindi masaway ng mga gwardya at patuloy pa rin sa ginagawa. Itinawag na ng gwardya kay Zenrix sa tali ng ginagawang panggugulo ni Maricar. Elena, sa harap raw ng gate. Ang iyong stepsister at nais kang kausapin. Hayaan mo na lang si Maricar doon. Mapapagod din yon, kailangan mong maghingat. Suwestyon ni Zenrix. Ayos lang ako. Kailangan ko nang maging palaban ngayon. Hindi na pwede yung inaapi-api lang ako at papagsalitaan ng hindi maganda. Inis na sambit naman ni Elaine. Sasamahan kita. Saad ni Zenrix. Hindi na. Ako nang bahala, kaya ko na to. Saad naman ni Elaine at ngumiti. Nagalinlangan naman si Zenrix kung papayagan si Elaine. Hinawakan ni Elaine ang kamay ni Zenrix at bahagyang pinisil yun. Huwag kang mag-alala. Kaya ko na talaga si Maricar. Hindi lang ako nanlalaban dati dahil nasa isang bubong kami. At dahil nagpaplano pa ako, dugtong ni Elaine para makumbinse si Zenrix. Walang nagawa si Zenrix, kundi payagan na lamang si Elaine. Sige, basta mag-iingat ka. Seryosong bilin ni Zenrix at humalik sa noo ni Elaine. Tumango si Elaine habang namumula sa kilig. Hahayaan lang talaga ni Elaine si Zenrix sa mga lambing nito. Lumabas si Elaine at hinarap si Maricar. Anong problema mo? Akala ko ba mataas na klase ka? Bakit ganyan? Para kang asong gustong makapasok sa loob ng bahay ng may bahay. Wala ka bang bahay? Mapangasar na saad ni Elaine. Kay Maricar na nanlilisik ang mga mata. Ano ka mo? Dapat nga na ikaw ang mahiya. Nakikitira ka sa bahay nang hindi mo pa naman asawa. Saka, tigil-tigilan mo ang pananakot sa mami ko. Saad naman ni Maricar. Natawa na lamang si Elaine. Bakit? Ako bang may gawa nun? Saka ano bang pinagsasabi mo? Paanong nananakot? Ang tagal ko nang malayo sa inyong mag-ina. Kaya wag kang gumawa ng paraan para lang masabing ako ang may gawa nun. Na hindi nga ako naalis. Sa mansyon ni Zenrix, ayos ka lang? Mapang-asar at pagsisinungaling ni Elaine kay Maricar. Sa loob ni Elaine ay gusto nga ni Elaine matawa. Sinungaling. Hindi matanggap na sabi ni Maricar. Inirapan lang ni Elaine si Maricar. Kahit anong sabihin mo, bahala ka dyan. Saka pwede ba? Bigyan mo naman ng kahihiyan ng sarili mo. Eskandalosa ka. Dito mo pa talaga naisip mang away? Nakataas ang kilay na sagot ni Elaine. Hindi ako alis rito. Hanggat hindi ka nangangakong titigilan na ang mommy ko. Mariing saad ni Maricar. Natawa si Elaine. Sa isip dahil doon. Ngayon nararanasan na nito ang pakiramdam ng anak na labis na nag-aalala sa magulang. Kaibahan lang, mas malalang nangyari sa mommy ni Elaine kaysa kay Carla. Kaya nagtagis ang bagang ni Elaine. Alisin yung babaeng yan dito. Kung hindi nyo mapakiusapan, idaan nyo sa santong walang yaan. Patigas ka, mataray na panlalaban ni Elaine. Napaisip naman si Maricar sa tapang na pinapakita ni Elaine. Ibang-iba na ang Elaine ngayon sa Elaine na nakasama nila dati. Hayop kang babae ka? Sigaw ni Maricar at susugod na sana kay Elaine. Nang harangin na ito ni Zenrix. Hinding-hindi ko napahihintulutan pa. Napagbuhatan mo ng kamay ang aking mapapangasawa. Sambit naman ni Zenrix na nakakakilabot ang boses.
Lumabas ang pagiging dominante at nakaka-intimidate nitong aura. Natigilan si Maricar at nanginig sa takot. Padaskol, na ibinagsak ni Zenrix ang palad ni Maricar. Aray! Daing ni Maricar. Masama ang tinging pinukol ni Zenrix kay Maricar, kaya sa takot ni Maricar, nagpa siya na itong umalis. Bantayan mo ang sarili mo, Elaine. Huling sambit ni Maricar bago umalis at makalayo. Ako pa nga ang pinagbabantay, sila dapat ang bantayan ng sarili nila. Kung hindi sila natatakot sa akin, matakot sila sa karma. Sambit ni Elaine at hinawakan ni Zenrix ang kamay nito at niyakag ang babae sa loob ng mansyon. Pilit gumaganti si Maricar kay Elaine sa ibang bagay pero wala itong panama sa talinong meron si Elaine. Gaganti pa lang si Maricar kay Elaine ay nalalaman na nga ni Elaine kaya pumapalpak si Maricar. Pinoprotektahan naman ni Zenrix si Elaine sa lahat ng oras. Grabe yung babaeng yun. Ilang beses nakakaligtas sa mga patibong ko. Gigil na sigaw naman ni Maricar at nagwala. Pinaghahagis ni Maricar ang mga gamit sa kanyang opisina nang malamang pumalpak na naman ang kanyang tauhan sa pagsasabotahe ng bagong bukas sa coffee shop ni Elaine. Kumalma ka, anak. Huwag kang magmadali. Makakakuha rin tayo ng tamang oras. Seryosong sambit ni Carla. Kung hindi lang pinoprotektahan ni Zenrix si Elaine, hindi sana tayo mahihirapan. Daing pa ni Maricar. Nang pumasok sila sa opisina, nagtaka si Maricar at Carla dahil tila pinag-uusapan na sila ng empleyado doon. Grabe talaga ang sakim. Nangunguha pa ng hindi naman nila pagmamay-ari. Mapanghusgang sambit ni Talia na isa sa mga empleyado. Agad namang nilapitan ni Maricar ang mga to. Ganyan naman talaga ang tao, guys. Huwag na kayong magtaka. Basta usapang pera. Saad pa ni Dayan. Hindi namin kailangan sundin ang utos mo dahil hindi naman pala ikaw ang tagapagmana. Matabang na saad pa ni Dayan. Nang lumapit si Maricar. Huwag mo na silang patulan. Huwag mong ibaba ang level mo sa kanila, anak. Saad na lamang ni Carla kay Maricar. Nangakmang susugurin na sana ni Maricar ang mga empleyado. Anong meron? Humarap si Elaine sa mga matatagal nang nagtatrabaho sa kumpanya. Nabuhayan sila ng loob sa pagharap ni Elaine sa kanila. Anong ibig sabihin nito? Galit na sigaw ni Carla. Kailangan mo nang mag-impake dahil bumalik na ang tunay na tagapagmana. Kaya pala hindi namin nakikita si Miss Elaine dahil kinulong mo sa bahay at inalila. Kinamkam mo rin ang mga ari-ari ang nakalaan para kay Miss Elaine. Siya naman talaga ang tagapagmana. Pero halos tira-tira na daw ang ipakain mo sa kanya. Saad pa ni De La Cruz ng Finance Department. Ano? Hindi makapaniwalang sigaw ni Maricar. Tapos nang maliligayang araw mo. Narito na ako para kunin ang aking kumpanya. Hinding-hindi ako makakapayag na kunin niyo sa akin ang kumpanyang ipinundar ng aking mommy. Sambit ni Elaine. Natigilan roon si Maricar, kaya napilitan silang lumabas para magliwaliw at mag-honeymoon. Hindi. Akin ang kumpanyang to. Nag-hysterical na sigaw ni Maricar. Natawa si Elaine sa kapraningan. Paano mo nasabing iyo ang kumpanya? Hindi mo naman pag-aari o pinaghirapan. Walang ganun. Huwag kang masyadong ibang dyan. Saad ni Elaine. Ni hindi rin sa'yo nakapangalan. Ako ang nakalagay sa last will and testament ng mommy ko. Hindi ka naman anak ni mommy at nag-iisa lang ako. Anak ka lang sa labas. Nakangiting sambit pa ni Elaine. Nainsulto naman si Maricar at padabog na umalis. Nang dumating ang mga pulis para dakpin sila mag-ina. Anong ibig sabihin nito? Galit na sigaw ni Carla. Nagpupumiglas sila sa pagkakaposas ng mga pulis sa kanila ni Maricar. Narito kami para ituloy ang kasong hindi na nalaman ang buong katotohanan. Saad ni Echo. Tumango naman ang iba. Anong kinalaman namin doon ng mommy ko? Nang gagaliiting sigaw ni Maricar. Natawa si Elaine at pinindot ang remote na hawak. Bumungad sa malaking screen ang ebidensyang nakalap ni Elaine dahil walang ibang pagpipilian kundi isiwalat na doon. Para alam ng mga tao na hindi normal na sakit ang dumapo kay Denise.
Napanood ng mga naroon ang pag-uusap ni Maricar at ng kanyang mami Carla. Mas lalo lang sumama ang tingin ng iba kina Carla at Maricar. Puro pangungutya at hindi magandang komento ang natanggap ng dalawang magnanay. Lahat ay galit sa kanila at sinisisi sila ni Maricar. "Kawa-gawa niyo lamang yan," sigaw ni Carla. "Totoo yan, sakit to pa," sambit ni Eileen at pinakita roon ang mga latest na video. Ibang-iba sa nauna. Pero umaamin talaga si Carla sa panglalaso nito kay Mrs. Denise. Habang tumatagal mas nagiging malusog si Eileen. Kaya lang hindi masyadong ayos ang katawan dahil gusto ni Zenrix. Napatabain si Eileen o di kaya lagyan pa ng kaunting laman. "Pagbabayaran mong ginawa mong to," sigaw ni Maricar na tinawanan lamang ni Eileen. "Mukhang nagkakamali ka ron. Wala akong pagbabayaran kundi kuryente. Kaya ikaw at yung magaling mong mami, mabulok kayo sa kulungan." Sigaw ni Eileen sa sobrang galit. Nagpapadyak pa si Maricar habang sumasama sa pulis. Napailing na lamang si Eileen rito. Nagpalakpakan ng mga naroon sa paghanga kay Eileen. Nagawa ni Zenrix na tuparin ang isa pang pangako ni Zenrix kay Eileen. "Masaya akong makita kang nasa maayos," sambit ni Zenrix, saka kinarga si Eileen para iuwi at lambingin. "Maraming salamat sa tulong mo, Zen. Nagawa ko na." Nakangiti pero may luhang sambit ni Eileen. "Walang anuman. Siya nga pala, Eileen. Malapit na akong matapos sa kontrata rito sa bahay. Kaya, tara na umuwi," sambit ni Zenrix. "Congrats," sambit naman ni Eileen habang nakangiti. Hindi lingid sa kaalaman ni Eileen. Naabala si Zenrix. Sa pag-aakala ngayos ng lahat, isang balakid na naman pala ang dumating. 2 linggo pagkatapos ng engagement party, nang ipagtabuyan ni Zenrix si Erica ni ex ni Zenrix sa sobrang galit. Ito rin ang mismong araw ng kasal nila Erica at Zenrix. Nagaganapin sa William Cathedral. Maraming tao doon. Napakaganda rin ng dekorasyon. "Umalis ka na rito, Erica. Hindi na kita mahal." Galit na sa lubong ang kilay na sabi ni Zenrix. Sobrang ganda ng bride. Susuot nitong puting gown na tila may droplets ng ulan at bulaklak na gawa sa tunay na diamante. Sobrang bigat noon pero kaya naman niyang dalhin. "Hindi, dito lang ako. Hanggat hindi ka nakikipagbalikan sa akin." Inis na sigaw ni Erica. Masaya at nanabik si Zenrix roon. Sobrang tagal niya ring sinuyo si Eileen at masaya si Zenrix nang hinalikan ni Zenrix sa harapan ni Erica si Eileen. Busy ang lahat sa araw na yun mula sa mansyon ng 2 hanggang sa simbahan. "Zenrix!" sigaw ni Erica na may pagtutol pero parang walang narinig si Zenrix. Nakasuot ito ng puting Armani na tuxedo, bagay na mas nakadagdag pa sa mala prinsipe nitong anyo. Maganda ang dekorasyon ng simbahan at tila nasa dagat sila ng mga pulang rosas na may halong puti, tanda ng tunay na pag-ibig na nararamdaman nila sa isa't isa. Nagsimula na rin ang pagtugtog ng paunang musiko. Mga banda sa San Fernando, La Union bilang pagdiriwang sa kanilang engrandeng kasalan. "Hindi ba't sinabi kong umalis ka na rito?" Galit na sigaw ni Zenrix. At sa mismong araw pa ng kasal ni Zenrix at Eileen, ay nawawala sa Eileen. At ang kaibigan ni Zenrix, na si Michael ang kumuha dito. Walang ibang pagpipilian ng kaibigang si Michael dahil kinuha ng kuya ni Erica na si Jonathan ang kapatid ni Michael na si Happy. At hanggang ngayon hindi pa rin natutunton ni Zenrix si Eileen. "Kainis!" daing ni Zenrix. Nananakit na ang ulo at batok ni Zenrix sa labis sa pag-alala at pagod. Nagkagulong mga organizers nang malaman na hinarang ang sinasakyang kotse ni Eileen at kinidnap ito. Halos mabaliw naman si Michael sa pag-iisip kung saan hahanapin ang nakababatang kapatid. Puno ng takot ang kanyang puso at isip. Hindi akalain ni Michael na makikialam ang mafia organization na kinabibilangan ni Jonathan sa alitan nila Eileen at ng kapatid nitong si Erica.
Mahirap pa namang kalabanin ng mafia. Tol, nasa akin si Elaine. Sambit ni Michael. Nakatanggap ng text message si Zenrix mula kay Michael na nasa kanya si Elaine. Pasensya ka na tol, kailangan kong iligtas ang kapatid ko. Anito at nang tatawagan na ni Zenrix si Michael hindi na makontak pa. Halo-halo ang takot at kaba sa puso nito dahil walang impormasyon na sinabi. Napangiti naman ng malapad si Erica nang malaman na tinulungan si Erica ng butihing kapatid. Nasa may port na ngayon si Elaine, gustong-gustong patayin ni Erica si Elaine pero naalala nito ang ugali ni Zenrix. At mas gusto niyang makuha si Zenrix at piliin si Elaine. Sa patas na paraan, sigurado akong ako ang pipili ni Zenrix at hindi ikaw. Nakaiting sambit ni Erica na akala mo'y nangaasar pa. Hindi ka nakakasiguro dahil ako ang gustong pakasalan, sambit ni Elaine. Sinampal naman ni Erica at si Elaine sa galit. Kahit nasaktan si Elaine, hindi ito nagpatinag. Bakit? Hindi mo matanggap na nauna ka pero akong huli? Minahal ka pero akong mas mahal. Kung noon mahalaga ka ngayon hindi na. Mapanakit na dagdag ni Elaine, kaya nakatanggap ulit si Elaine ng sampal mula kay Erica. Ang kapal ng mukha mo? Sigaw ni Erica habang namumula sa galit. May text message ulit na natanggap si Zenrix mula sa unknown sender na sinasabing hawak nito ang dalawang babaeng mahalaga sa buhay niya. At nasa port silang lahat. Kung gusto ni Zenrix na makuha pareho ng ligtas, kailangan pumunta ni Zenrix doon mag-isa. Kailangan kong iligtas si Elaine. Hindi ako makakapayag na may masamang mangyari sa kanya. Sambit ni Zenrix. Angelo, kailangan ko ng tulong mo. Pagkausap ni Zenrix kay Angelo, na isa ring miyembro ng organisasyon. Sinabihan ni Zenrix si Angelo na isang spy ng organisasyon para sa backup plan. Gusto ni Zenrix na magawang mailigtas ang dalawa. Basta maging alerto ka lang, pili ni Zenrix. Tumango lang si Angelo at tinulungan si Zenrix sa mga kailangan. Sa kanilagyan, si Zenrix ng tracking device na pwedeng dumikit sa katawan at hindi mahalata ng sinumang titingin o kakapa sa damit ni Zenrix. Pagkatapos noon ay nagmaneho na si Zenrix ng mabilis hanggang sa makarating ito sa port. May dalawang side doon. Sa kaliwa ay nakapwesto si Erica, sa kanan naman ay si Elaine. Kabad trip, reklamo ni Zenrix. Dahil kailangan itong mamili sa dalawa. Nanatili si Zenrix na nakatayo sa gitna ng mga oras na yon. May sumalubong kay Zenrix na mga armadong lalaki. Lahat yun ay bihasa sa pagpatay at pakikipaglaban. Inabot ni Zenrix ang blueprint. Mabilis na dumiretso kay Elaine matapos si Zenrix kapkapan. Yumakap si Elaine ng mahigpit dito. Nandito na ako. Huwag kang mag-alala. Alis tayo dito ng ligtas. Sambit ni Zenrix sa kainakay. Si Elaine patayo at naglakad sila Elaine at Zenrix palabas. Pag-aakala ni Erica na hindi sasagipin ni Zenrix. Ito na mismo ang sumalubong kina Elaine at Zenrix. Nagtiimbagang si Erica nang makitang dalawa. Hawak nga ang kung ano. Natatakot na tinawag ni Elaine si Zenrix at nagulat na lamang si Zenrix nang biglang sumulpot si Erica. Tigilan mo na to, Erica. Makakahanap ka rin ng tunay na kaligayahan. Magtiwala ka lang. Huwag mong paabutin sa ganito. Nakakunot ang noo na puno ng pag-aalala at kaba na saad ni Zenrix. Tumigil para saan? Para hayaan kayong sumaya habang ako miserable? Nababaliw ka na ba? Nakangiting nakakalokong sagot ni Erica habang umiiyak. Naniniwala akong mahahanap po rin yung para sa'yo. Darating ang tamang panahon. Dugtong ni Zenrix. Ikaw lang ang gusto ko. Ikaw lang gusto kong makasama. Alam mo yun, gusto kong tuparin ang mga pangarap nating magkasama. Erica, alam mong hindi na mangyayari yun. Iba na ang mahal ko. At bakit bumabalik ka pa? Mahirap bang intindihin yun? Ayaw mo bang makatanggap ng pagmamahal na talagang kusang ibibigay sa'yo? At hindi pinipilit?
Saad ni Senrix. At iniwan mo akong mag-isa sa ere. Kaya tapos na yon. Mabuhay ka na sa sarili mong kaligayahan. At tila nahimasmasa naman si Erika nang dahil sa mga sinabi ni Senrix. Dahil may punto naman siya. Makalipas ang ilang buwan nakalimot rin si Senrix. At nawala ang guilt na nararamdaman niya. Alam naman niyang wala siyang ginawang masama. Salamat sa pananatili sa tabi ko ng mga panahong kailangan ko ng kasama. Sambit ni Senrix. Tumugon naman nang nakangiti si Elaine. Namula silang pareho sa kilig. Sa wakas, natapos na rin ang kanilang mga problema sa buhay. Naging roller coaster man ang kanilang love story. At least andyan pa rin sila para sa isa't isa. Matapos masabotahe ang kanilang kasal, matapos nilang magkahiwalay, at kung ano-ano pang pagsubok na naranasan nila. Pero natuto silang magpakatatag dahil na rin kasama nila ang isa't isa. Mas naging malapit sila muli sa isa't isa. Ngayon, mas napahalagahan nila ang pakiramdam na unti-unting nabubuo. Nang saya, napakaganda ni Elaine sa paningin ni Senrix. Isinama pa si Elaine ni Senrix sa pagta-travel para sa negosyo nito. Alis tayo? Magbabakasyon lang tayo. Nagpunta sila sa Boracay para doon idaos ang plano ni Senrix. Ilang araw sila roon. Nagsidatingan naman ang mga bisita at kamag-anak ni Senrix, kaya nagkagulo, kakatawa. Akalain niyo ba namang magbiro, si Elaine ng sobra? Sambit ni Senrix habang inaalala ang ginawa ni Elaine. Sabado ng umaga ika-7 ng Hunyo, nang magpasya si Senrix na mag-focus sa paghanda ng sorpresa para kay Elaine. Natapos ang matinding problema ang kinakaharap ni Elaine sa stepmother nitong si Carla at stepsister ni si Maricar. Panahon na siguro para maging masaya. Seryosong sambit ni Senrix habang pinagmamasdan ng abalang paligid. Nagpatulong si Senrix sa mga miyembro ng kanilang angkan. Sa may tabing dagat sila naghanda ng magandang dekorasyon. Naglagay sila Senrix ng malalaking tent at nagpakitering siya para ipagdaos ang surpresang kasal na balak ni Senrix. At inilalaan ni Senrix para kay Elaine. Sa tingin ko naman ay magugustuhan ni Elaine ang effort ko. Saad ni Senrix. Napangiti si Michael sa sinabi ng kaibigan. Walang alam si Elaine sa binabalak ni Senrix pero alam ni Senrix sa sarili na magugustuhan ni Elaine ang surpresang hinanda ni Senrix para sa pinakamamahal na si Elaine. Pare, kahit anong gawin mo basta pinaghirapan mo, magugustuhan ang pakakasalan mo. Huwag kang mag-alala. Saad naman ng kaibigan. Ang totoo ramdam ni Senrix ang kaba, hiya, takot at pananabik sa nalalapit nilang kasal. Naglagay si Senrix ng napakaraming petals ng bulaklak na ibabagsak sa himpapawid pababa sa malawak na karagatan. Balak ni Senrix na ikasal sila sa yate at ang pag-aari ni Senrix habang bumabagsak ang mga pulang rosas. Sir Senrix, nakahanda na po ang private jet na magsasabog ng petals. Sambit ni Gerald, tumango naman si Senrix. Alam ni Senrix na pangarap ni Elaine ang mala fairy tale na kasalan. Sa may malaking cottage naman, nakahanda lahat ng kanilang ipapakain sa bisita. May mga tent din doon na maaari nilang kainan. Hindi ko na aalukin si Elaine. Diretso ang kasalan na to. Nakangiting sambit pa ni Senrix. Mahal na mahal ni Senrix si Elaine at ayaw nitong mawala sa kanya ang babae. Kaya sobrang pag-ingat nga nito para hindi makagawa ng pagkakamali at madismaya si Elaine kay Senrix. Kaya sinikap ni Senrix na mapasaya ang napakagandang si Elaine. Ang swerte mo kay Elaine pare. Masipag na at gagawin pa lahat para sa'yo. Kaya wag mong sayangin. Seryosong sambit at payo ni Michael. Tumango si Senrix. Noon pa balak ni Senrix pakasalan si Elaine kaya lang sobrang abala si Senrix sa mga ginagawa niya bilang CEO ng kumpanya.
Hindi biro ang pagiging CEO and presidente dahil nakaatang kay Zenrix ang pinakamabigat na obligasyon. Sa sobrang dami ng ginagawa nito, nawalan na nga ito ng oras pero alam naman nila ang plano niya kasama si Elaine. Maraming salamat sa effort. Nakangiting sambit ni Elaine. Na-appreciate ni Elaine ang effort ni Zenrix kaya ilang beses may nangyari sa kanila ni Elaine. Napakasaya nito nang makitang naglalaan ito ng oras para sa kanya pagkatapos lahat ng gulo na nangyari. Nakaset up na ba ang lahat? Tanong ng lalaki sa mga staff na inatasan niya para sa venue. Tumango naman sila Ancheta at ang iba pang miyembro ng kanilang pamilya. Lahat talaga ay busy sa kanilang nakatoka ang gawain. Sobrang ganda ng lugar. May malaking heart shape na nakalatag sa may buhanginan. Pulang rosas ang ginamit sa linya noon. May mga lobo rin at mga photo booth para doon mag-picture taking after ng kasal. Higit sa lahat nakahanda na ang isusuot na wedding gown ni Elaine. Dahil pinasadya pa talaga yun ni Zenrix sa sikat na mananahi. Kasama nito ang kaibigang si Linda. Nakangiting naglakad ang dalawa palabas ng kwarto ng hotel hanggang sa marating nila Elaine at Linda ang napakagandang lugar na sinet up mismo ni Zenrix. Namangha si Elaine sa kanyang nakikita. Napaka-engrande kasi noon kaya nagtataka ang babae. Teka Linda, may kakasal ba? Sino ikakasal? Takang tanong ni Elaine. Ngumiti si Linda at sinabing si Elaine. Kasabay nun ang pagtugtog ng napakagandang kanta para sa ikakasal. Tila hinaplos ang puso ni Elaine nang marinig ang I do ng 98 degrees sa mga oras na yun. Sinabayan pa ng mga kilalang mga nganta. Pati si Zenrix ay nakasabay na rin sa pagkanta at namangha sa Elaine sa napakagwapo nitong boses. Grabing sorpresa naman to. Naiiyak na sabi ni Elaine habang nakangiti. Lalo lang napangiti si Linda. Nagpalit ng pangkasal si Elaine. Hinintay si Elaine ni Zenrix na makalapit saka sila sumakay sa yate at doon nagsimula ang seremonyas ng kasal. Nagpalitan sila ng wedding vows at wedding rings. Elaine, alam kong hindi pa ako umaamin sa'yo at ngayon ko pa lang yun gagawin. Pero gusto kong malaman mong handa akong makasama ka sa habang buhay at hindi ka iwanan sa kahit anong oras sa laban. Handa akong maging sandalan mo at tagapagligtas. Pangako mamahalin kita habang buhay kahit pa sa huling hantungan. Hindi kita iiwan at pagpapalit. Mamahalin ko kayo ng ating mga magiging anak. Seryosong saad ni Zenrix. Ako rin Zenrix. Gusto kong mangyari ang nais mo. Handa rin akong ilaan lahat ng oras ko at ang panghabang buhay kasama ka basta ikaw. Gusto kong ibahagi sa'yo ang lahat ng meron ako. Makasama kang bumuo ng mga alaala at bumuo ng maganda sa kakumpletong pamilya. Gaya mo maasahan mo rin ako sa lahat ng bagay. Kahit anong problema pa yan, mamahalin kita sa bawat araw kahit pahuling hininga ko na. Pipiliin kong makasama ka. Naiiyak na sambit ni Elaine. Natapos ang seremonyas ng kasal at binati sila ng congratulations ng mga kapamilya nila. Sobrang saya ni Zenrix at Elaine nang sabihin ng pari na maaari na nilang halikan ng isa't isa at opisyal na nga silang mag-asawa. Ginawa nila yon ng puno ng pagmamahal at pagngiti. I love you, Elaine. Malambing na sambit ni Zenrix. Ngumiti naman ng matamis si Elaine at sumagot. I love you more, Zenrix ko. Maraming salamat sa lahat ng effort mo. Masayang sabi ni Elaine kay Zenrix habang magkayakap silang dalawa ni Elaine. Sa paglipas ng mga araw na magkasama sila Elaine at Zenrix, ay nagsimula ng magkaroon ng pagbabago sa katawan ni Elaine. Panay ang paglilihi ni Elaine ng kakaibang bagay hanggang sa mga anak ito. Maraming salamat, Elaine, at binigyan mo ko ng triplets na tagapagmana.
Nakangiting sambit ni Zenrix. Lumipas ang maraming araw, buwan at taon, na naging maayos ang naging pagsasama ni Elaine at Zenrix. Habang nag-aalaga sa tripes nilang mga anak, nakakalakad na ang mga to at nakakapagsalita. Nakikipaglaro na rin sa mga kinakapatid na anak nila Linda, na kaibigan ni Elaine at ng kaibigan na si Ancheta. Lumapit si Trent at Trevor kay Tracker at niyakag itong maglaro. Nakangiti ang kambal habang nalapit sa pinakapanganay sa kanila ng 1 minuto. "Laro tayo ng ball, gusto mo?" Cute itong nagsalita habang pinapakita sa kapatid ang hawak na maliit na bola na pangbata. Nilingon naman sila Trent, Trevor ng kapatid nilang si Tracker at sumunod sa dalawa nang magtungo sila sa ilalim ng puno ng mangga sa Boracay. Hinayaan lang sila nila Elaine at Zenrix. Total ligtas naman doon at marami ring mga bodyguard na nakabantay. "Trevor, wag kang madaya. Kunin mo ang bola," sigaw ni Tracker. Tumatawa namang sumunod ang kapatid. Wala namang malalaglag na bunga o sanga roon. Wala ring ahas kaya panatag ang kalooban ni Elaine at Zenrix. Wala naman na sigurong magiging problema. Takang tanong ni Elaine. Wala yan. Nagsasambutan lamang sila roon. Ang sarap pagmasdan ang mga bata habang naglalaro. Masaya naman sila Elaine at Zenrix na napalaki nila Elaine at Zen na malusog at maayos ang mga anak nila. Ni minsan hindi pa sila nagkasakit o dinala sa ospital. Bagay na ipinagpapasalamat ng sobra ni Elaine sa may kapal. Sayang lang at wala roon ang mommy ni Elaine. Matutuwa sigurado yon sa mga cute na apo. "Tara na mga anak, kakain na tayo," saad na lamang ni Elaine. Pinanood lamang nila Elaine at Zenrix ang tatlo. Saka pinasunod ni Elaine ang anak nila. Nang makaramdam ng pagod, ay ibinigay naman sa kanila ni Elaine ang cake na binake ni Elaine at juice na agad nilang nilantakan. Bata pa lang ay mapapansin mo na ang pagkatahimik ni Trent. Pero mabait ito sa mga kapatid. Lagi silang niyayayang maglaro ni Trevor at Tracker, habang ang isa naman ay puno ng kapilyuhan ang alam. Si Trevor ubod ng pilyo at si Tracker naman pinakatahimik. Pareho silang cold na namana sa kanilang amang si Zenrix. Pero mabait naman. Kaibahan lang, cold nga talaga ang mga bata. "Ang galing nga, mabilis kumilos," seryosong sabi ng matandang babae. Gaya ng inaasahan, pareho din sila Trent, Trevor at Tracker. Lahat matatalino at mabilis na makaintindi. Marunong na silang magbilang at magsulat. Nagsisimula pa nga lang ang tatlo na mag-aral. Ay sobrang talino na nga nila. "Mama, Papa, nood ako kukumelon," nakangusong sabi ni Trent. Tumango naman sa Elaine pagkatapos kasi nilang maglaro ay nakahiligan na nilang mag-aral. Hilig talaga nilang basahin ang mga English book at mahilig rin silang makinig sa mga lullaby song. Marunong na rin silang mag-drawing at hindi mo akalain na 7 na taon pa lang sila. Sa galing at ganda ng mga drawings nila, marunong na rin silang kumilala ng kulay at letra, bagay na nakaka-proud as a mother ng tatlo, ika nga ni Elaine. "Napakawiti ng mga anak mo, Elaine. Nakakatuwa ang talino at saka napaka-talented. Para na rin silang matanda kung makipag-usap. Kaya nga ba maraming natutuwa. Napakapalangiti rin." Maligayang sambit ng kaibigan naman ito. "Maraming salamat. Nakaka-proud. Ano ka ba, ganun din naman ang anak niyo ni Lorvin eh," saad naman ni Elaine sa kaibigan. Napakasarap sa pakiramdam na pagkatapos ng mga unos na dumating sa buhay nila Elaine at Zenrix na hindi talaga biro, ay ngayon sobrang saya at matiwasay na ng kanilang buhay kasama ang kanilang mga anak, pamilya at kaibigan. Ngayon, nagkukwentuhan at nagtatawanan na nga lamang sina Zenrix at Elaine habang pinapanood ang kanilang mga anak na masayang naglalaro
At wala na ngang naging gulo pa sa kanilang buhay. Naging matiwasay at puno ng pagmamahal. Marami mang pagsubok, pero hindi naman sila pinabayaan ng may kapal. Sinubukan din silang paghiwalayin, pero hindi naman natibag ang kanilang pagmamahalan na wagas. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Elaine at Zenrix. Maraming salamat po sa lahat at shoutout po sa mga sumusunod. Shirley Alberto, Presbyteros Rose, Nympha Medina, Edwina Sanchez, Rosemary Vasquez, Cora Batangan, Merlin Diaz, Wenoni Anya Lucas, Arlene Averion, Florence Italia, Vash Free, Lina Almazan, Jake, Matea Estrera, Rosemary Bagtas, Carolina Marpuri, Mercy Villantes, Judy Quilates, Presti, Chris, Vanessa, Nanetam, Miriam, Virginia Aparil, Lina Almazan, Perla Samson, Presentacion Menyoza, Shirley, Merlilyn Linley, Precious Mago, Rose Martinito Goldfinger of Cotabato City, Nesbeth Hanaban, Kamei Casa, G. Celestina Regidor, Molina Santos, Rose of Hong Kong, Leonisa Azotes, Enday Samante, Jocelyn Tansing, Susan Upaga, Rebecca Tezuka, Maria Flor Sevilleno, Miss Impacho of Malaysia, Dolly Labrador, Ann Mariano Elizabeth Gilas, Babes Music and Memories, Ridge, Meld, Julieta Hermosura, Ostonalito, Cecilia Alvior, Nesbeth Hanaban, Jovelyn Villamen, Mary, Marvin Diaz, Alexa Gomez, Corazon Danke, Weni Dale Tutilia, Marveline Bonzo, Abdul Habar, Susan Upaga, Lina Almazan, Shirley Alberto, Presbyteros Rose, Nympha Medina, Edwina Sanchez, Rosemary Vasquez, Cora Batangan, Merlin Diaz, Wenoni Anya Lucas, Arlene Averion, Florence Italia, Vash Free, Lina Almazan, Jake, Matea Estrera, Rosemary Bagtas, Carolina Marpuri, Mercy Villantes, Judy Quilates, Presti, Chris, Vanessa, Nanetam, Miriam, Virginia Aparil, Lina Almazan, Perla Samson, Presentacion Menyoza, Shirley, Merlilyn Linley, Precious Mago, Rose Martinito Goldfinger of Cotabato City, Nesbeth Hanaban, Kamei Casa, G. Celestina Regidor, Molina Santos, Rose of Hong Kong, Leonisa Azotes, Enday Samante, Jocelyn Tansing, Susan Upaga, Rebecca Tezuka, Maria Flor Sevilleno, Miss Impacho of Malaysia, Dolly Labrador, Ann Mariano Elizabeth Gilas, Babes Music and Memories, Ridge, Meld, Julieta Hermosura, Ostonalito, Cecilia Alvior, Nesbeth Hanaban, Jules, Kate, Zenaida Porter, Mercy, Donnie Pombo of Davao del Norte, Dandan Ramoso, Goldfinger Maria, Flor Sevillano, Penny Magno, Nesbeth Hanaban, Aaron de la Cruz, Susan Upaga, Harry Rohi, Lisa, Nanabeth Longno, Renz, April Bibat, Sharon Corpus, Rosemary Vasquez, Jessica Vargas, Elizabeth Ebizar, Emily Borak, Imelda Forteza, Melds Nagales, Jejemon Ramos, Flor Cabrera, Wilma, Augustina Aniceto, Abelardo Barcalia, Imelda Dalansay, Jedge, Irma Valerio,
Carolina Patalighong, Leia Lemana, Escapades, Jovelyn Villamen, Mary, Marvin Diaz, Alexa Gomez, Corazon Danque, Weni Dale Tutilia, Marveline Bonzo, Abdul Habar, Susan Upaga, Lina Almazan,